Sa mundo ng pakikipagrelasyon at social interactions, madalas nating naririnig na ang pagiging malakas o matatag ay isang malaking plus. Pero paano mo ba talaga na ipapakita ang iyong inner strength ng hindi nagmumukhang mayabang o nagmamagaling? Kasi kung nag-oversell ka kadalasan, hindi ka naiintindihan ng iba o kaya ay natatabunan ang tunay mong lakas. Ang sikreto dito ay ang silent confidence. Isang uri ng lakas na hindi kailangang ipakita sa malakas na paraan, kundi ramdam sa mga kilos at salita mo ng natural lang. Ang inner strength ay hindi lang tungkol sa pisikal na tibay o sa taglay mong galing. Ito ay tungkol sa iyong emosyonal na katatagan, ang kakayahan mong manatiling kalmado sa gitna ng problema, at ang paninindigan sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Kapag ganito ang approach mo, mas nagiging kaakit-akit ka dahil nagmumukha kang genuine, hindi yung tipong nagpapanggap o nagbubuhat ng sariling bangko. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Kaya ngayon simulan na natin bulat-latin kung paano magpakita ng inner strength ng hindi nagmamagaling. Sa pagsisimula, tandaan mo na ang inner strength ay hindi kailangang isigaw. Hindi mo kailangang ipakita agad kung gaano ka katatag o gaano kalaki ang mga naabot mo. Sa halip, gawin mong isang natural na bahagi ng pagkatao mo ang pagiging matatag. Yung kapag may pagsubok, hindi ka basta-basta nadadala. Kapag may argumento, hindi ka pumapasok sa drama. At kapag may pinagdadaanan, nananatili kang composed at focused. Pangalawa, mahalaga rin na malaman mo ang iyong mga hangganan. Kung kailan sasabihin ng hindi at kung kailan aalis ka sa sitwasyon na nagpapababa sa'yo. Ang lalaki na may inner strength ay hindi yung tipong tatanggapin lahat kahit nasasaktan. Siya yung tipong may respeto sa sarili, kaya marunong siyang mag-set ng boundaries nang hindi nagiging masungit o bastos. Pangatlo, gamitin mo ang iyong katawan at tono ng boses para ipakita ang kumpiyansa. Ang mga maliliit na bagay tulad ng steady na eye contact, relaxed na postura, at malinaw pero hindi masyadong malakas na pagsasalita ay nakakatulong para maiparating ang iyong inner strength nang hindi kailangan magsalita ng magarbong mga salita. At higit sa lahat, ang pinaka-epektibong paraan para magpakita ng inner strength nang hindi nagmamagaling ay sa pamamagitan ng pagkilos, hindi sa mga salita. Kapag ang gawa mo ay nagpapakita ng respeto, disiplina at consistency, hindi na kailangang sabihin kung gaano ka kalakas. Diyan makikita ang tunay na halaga mo. Sa mga susunod na bahagi, bibigyan kita ng mga tips kung paano lalong mapapalakas ang inner strength munang hindi ka nagmumukhang mayabang, kasi sa huli, ang tunay na karisma ay nagmumula sa pagiging totoo at matatag sa sarili. Tip number 1, maging kalma. Sa gitna ng kainitan, yan ang tunay na lakas. Kapag iniisip ng karamihan ang salitang inner strength, ang unang pumapasok sa isip ay isang lalaking laging lumalaban, palaban magsalita, o laging may opinyon. Pero ang totoo, ang isa sa pinaka-underrated pero pinaka-epektibong paraan para ipakita ang tunay na lakas ay sa kakayahang manatiling kalmado, lalo na sa mga sitwasyong mainit ang ulo ng lahat. Isipin mo ito, may grupo kayong nag-uusap, biglang may tension, may hindi nagkakaintindihan. Yung karamihan ay biglang nagtaas ng boses, nagmamadaling ipaliwanag ang sarili, o nagtatanggol agad. Pero ikaw, tahimik ka lang, nakikinig. Iniintindi muna ang buong konteksto bago magsalita. Walang galit sa mukha pero alam mong alerto siya. Yung simpleng presence na ganun, grabe ang impact. Hindi mo kailangang magtaas ng boses para mapakinggan. Hindi mo kailangang sabayan ang init ng ulo ng iba para mapansin. Kapag kalmado ka sa gitna ng tensyon, ipinapakita mong hindi ka kontrolado ng emosyon mo, ikaw ang may control. At yan ang sign ng tunay na inner strength. Ang babae, kapag nakita niyang ang lalaki ay hindi basta-basta natitinag, hindi reactive, at marunong humawak ng sarili sa gitna ng pressure, nakakaramdam siya ng tiwala at respeto. Kasi iniisip niya, kung kaya niyang hawakan ang sarili niya sa ganitong sitwasyon, ibig sabihin kaya niya rin akong hawakan emotionally kapag ako naman ang nawawala sa balanse. Isa pa, ang kalmadong kilos sa gitna ng emosyon ay nagpapahiwatig ng emotional maturity. Hindi mo kailangan patunayan sa iba kung sino ka
o kung gaano ka katatag. Ang kilos mo na hindi bumibitaw sa respeto, hindi nagpapadala sa galit, at hindi nagmamadaling mag-react ay sapat ng patunay ng paninindigan mo. Minsan, ang pagsigaw ay hindi lakas kundi kawalan ng kontrol. At ang tunay na malakas hindi natatakot sa katahimikan. Marunong siyang magpigil, marunong siyang umintindi, at marunong siyang pumili kung kailan magsalita at kung kailan tumahimik. Kaya kung gusto mong ipakita ang inner strength mo, nang hindi ka nagmumukhang mayabang or bossy, i-master mo ang pagiging kalmado sa gitna ng ingay. Gamitin mo ang presence mo bilang sandata, hindi ang boses mo. Gamitin mo ang composure mo para magbigay ng signal na ikaw ang pinaka-grounded sa grupo, na kahit anong mangyari, hindi ka matitinag. At tandaan mo, ang pananatiling kalmado ay hindi kahinaan. Isa itong sining na bihira na sa panahong ito. Pero kung ikaw ang lalaking nakakayang gawin ito, mapapansin mo hindi lang babae ang naa-attract sa'yo. Lahat ng tao ay nagkakaroon ng respeto sa presensya mo. At sa bawat pagkakataon na pinipili mong manatiling kalmado, hindi mo lang pinapakita ang maturity mo, pinaparamdam mo rin na hindi ka madaling manipulahin. Ang ganitong klase ng presence ay hindi lang nakaka-attract, kundi nagbibigay din ng sense of security sa mga tao sa paligid mo. Kaya habang ang iba ay abala sa pagiging pinakamaingay, ikaw ay unti-unting nagiging pinakakagalang-galang. Tip number 2. Ipakita ang lakas sa pamamagitan ng consistency, hindi sa pa-impress. Isa sa pinakamakapangyarihang paraan para ipakita ang inner strength ay hindi sa isang malaking speech, hindi sa isang dramatic na post, at hindi rin sa isang perfect na moment. Ang tunay na lakas ay nakikita sa mga maliit pero consistent mong ginagawa araw-araw. Yung tipong hindi mo ipinagsisigawan pero nakikita ng mga taong may mata at mas lalo, nararamdaman ng mga taong may pakiramdam. Halimbawa, hindi mo kailangang sabihin na disiplinado ka. Pero kung araw-araw kang gumigising ng maaga, nag-e-exercise, ginagawa ang kailangan kahit walang pumupuri, yan ang inner strength. Hindi flashy, hindi loud, pero solid. At ang ganitong klaseng consistency ay mas malakas pa kaysa sa isang lalaking puro salita lang, pero walang follow-through. Kapag ikaw ay consistent sa ugali, sa desisyon, at sa prinsipyo mo, ipinapakita mo sa mundo na ikaw ay mapagkakatiwalaan. At ang pagiging reliable ay isa sa pinaka-underrated na traits na hinahanap hindi lang ng babae, kundi ng kahit sinong matinong tao. Kasi sa panahon ngayon, madalas ang mga tao ay pabago-bago madaling magsalita, pero hirap manindigan. Hindi mo kailangang sabihin sa babae na loyal ka, hindi mo kailangang ipagyabang na may integrity ka. Pero kung sa bawat kilos mo, sa bawat pakikitungo mo sa kanya, ay consistent ka, doon niya mararamdaman ang tunay mong halaga. Yung hindi mo siya binobola tuwing maganda ang mood mo lang. Yung hindi ka sweet ngayong linggo, tapos cold na sa susunod. Yung kahit may problema ka, kaya mong panindigan pa rin ang respeto mo sa kanya. Inner strength is not loud, it's stable. Hindi ito yung tipong kailangan mong ipagmalaki para mapansin. Ito yung klase ng presence na lumalalim sa bawat araw na kasama ka. At habang tumatagal, mas lalo kang nagiging magnet ng respeto at attraction. Kasi konti na lang ang may ganyang ugali ngayon. Psychologically, ang consistency ay nagpapakita ng emotional regulation. Ibig sabihin, kaya mong kontrolin ang sarili mong emosyon para hindi ka basta-basta naiimpluwensyahan ng external triggers. At kapag ang babae ay nakakakita ng ganitong ugali sa isang lalaki, nakakaramdam siya ng emotional safety, yung pakiramdam na hindi mo siya iiwan kapag dumating ang hirap at hindi ka biglang magbabago kapag naging vulnerable siya. Kaya sa halip na i-display mo ang lakas mo sa social media o sa mga kwento mo, ipakita mo ito sa mga kilos mong inuulit araw-araw. Hindi man agad mapansin, pero kapag nakita, hindi na makakalimutan. Ang consistency mo sa mga simpleng bagay ay nagiging basehan ng tiwala ng ibang tao, lalo na ng babae na nanonood at nag-o-observe kahit hindi mo alam. Sa dami ng lalaking paiba-iba ng ugali depende sa mood o kung may motibo lang,
Ang pagiging pare-pareho mo ay parang hangin na tahimik pero buhay ang binibigay. Hindi ito flashy, pero ito ang klaseng lakas na hindi matitinag kahit anong mangyari. Tip number 3, piliin ang laban, hindi lahat ng gulo kailangan mong patulan. Ang isa sa mga pinakamahinahong anyo ng inner strength ay ang kakayahang umiwas sa gulo kahit alam mong kaya mo itong tapusin. Maraming lalaki ang iniisip na kailangan nilang patunayan ang sarili nila sa bawat argumento, sa bawat taong may maling sinabi, o sa bawat opinyong hindi nila gusto. Pero ang totoo, ang tunay na malakas ay yung may kakayahang mamili kung kailan dapat lumaban at kung kailan mas mainam ang manahimik. Kapag hindi ka tumatanggap ng bawat hamon, hindi ibig sabihin ito na mahina ka. Ibig sabihin nito, kontrolado mo ang ego mo. At yan ang isang aspeto ng inner strength na bihira mong makita. Sa halip na pumatol sa bawat pahayag na may bahid ng insulto, pinipili mong hindi sayangin ang enerhiya mo. Pinipili mong huwag pababa ang sagot mo sa level ng taong hindi naman mahalaga sa direksyon ng buhay mo. Ibang klaseng respeto ang ibinibigay ng mga tao sa lalaking hindi nagpapadala sa maliliit na provocation. Kasi hindi siya reactive, hindi siya papet ng emosyon niya. At higit sa lahat, hindi siya uhaw sa validation. Kapag ang babae ay nakakakita ng ganitong uri ng kontrol, isa lang ang naiisip niya. Lalaking ito hindi madaling galawin. Hindi basta-basta nasasaktan ang ego niya. At alam mo kung ano ang ibig sabihin nun. Mas mahirap ka ring makalimutan. Sa psychology, ito ay tinatawag na impulse control. At ito ay senyales ng mataas na emotional intelligence. Ang mga taong may ganitong kalidad ay kayang manatiling grounded kahit sa harap ng insulto, pangungutya o kahit pag-reject. Hindi dahil manhid sila, kundi dahil mas mataas ang tingin nila sa sarili nila kaysa sa opinyon ng kahit sinong hindi mahalaga. Ang pagpili ng laban ay hindi cowardice, ito ay strategy. Hindi ka sumasagot sa bawat komento kasi alam mong hindi lahat ng issue ay dapat mong bitbitin. Hindi ka nagpapaliwanag sa mga taong sarado ang isip kasi mas mahalaga sa iyo ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama sa mata ng lahat. At dito, napapansin mo ang lakas mo ay hindi na kailangan ipaliwanag. Nararamdaman na lang ng mga taong tunay na nakakaintindi. Kapag ganito ka mag-isip at kumilos, nagiging rare presence ka. Tahimik, malalim, hindi pabibo. Pero ramdam ang bigat mo kahit wala kang sinasabi. At sa mundong puno ng ingay at pagpapasikat, ang ganitong uri ng lakas ang pinakakaakit-akit. Kapag marunong kang umatras sa gulo na hindi naman kailangan, mas lalo mong pinapakita na may direksyon ka. Hindi mo inuubos ang oras mo sa pagpapaliwanag sa mga taong hindi interesado umintindi. Ang ganitong klase ng lakas yung tahimik, pero may paninindigan ay hindi lang nakaka-attract, kundi nakakahawa rin. Dahil ang presensyang hindi barubal pero buo, yan ang presensyang hindi basta-basta malilimutan. Sa panahon ngayon, kung saan maraming lalaki ang abala sa pagpapakita ng lakas sa pinakamaingay at pinaka-obvious na paraan, mas lalong nangingibabaw ang mga tahimik pero matatag. Hindi kailangan ng grand gestures. Hindi kailangang ipagdiinan sa lahat ang achievements mo. Sapagkat ang tunay na inner strength ay hindi hinahanap ang spotlight pero kahit kailan, hindi rin ito natatabunan. Ang pagiging kalmado sa gitna ng pressure, ang consistency sa araw-araw na kilos, at ang kakayahang pumili ng laban ay mga senyales ng isang lalaking hindi kontrolado ng ego niya. Isa kang lalaki na may sariling mundo, may sariling direksyon, at hindi nakikiayon lang para mapansin. At sa mata ng isang babae, yan ang lalaking may karismang hindi sinusubukang magustuhan, pero kusa siyang ginugustuhan. Kung gusto mong patuloy na ma-develop ang ganitong klase ng presence, hindi mo kailangang baguhin ang personalidad mo. Kailangan mo lang bumalik sa sarili mo, tumahimik sa gitna ng ingay, at hayaan ang gawa mo ang magsalita. Kasi sa huli, ang tunay na karisma ay hindi nakakabingi, ito'y nararamdaman sa mga sandaling pinakatahimik ka.